Number 2, sabi ng Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrated His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Point number 1 is the legacy of love. Nang bigyan tayo ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Number 2 is the lifting of love. Ang tawag natin yan, restoring the fallen. Christ's love lifts us from the curse of sin, the curse of sickness, and the curse of shame. Ang pangalawang palatandaan ng tunay na pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi lamang siya handang magsakripisyo para mabigyan tayo ng kaligtasan. Pangalawa, handa rin siyang magdusa upang bigyan naman tayo ng pagbabago. So, hindi lamang kaligtasan ang ibinigay sa atin ng Diyos. Ikalawang ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal ay ang ating pagbabago. That if anyone be in Christ, he is a new creation. The old has gone, and the new has come. Dati tayo po'y alipin ng kasalanan, alipin ng kasamaan, alipin ng kamunduhan, at alipin ng kahihiyan. Subalit dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, hindi lamang tayo binigyan ng kaligtasan na dapat ay papuntang impyerno, tayo ay dadalhin sa kalangitan, ngayon po ay binigyan din tayo ng kapangyarihan ng pagbabago. Jesus restore and redeem us from a life of destruction and a life of defeat. Whether we like it or not, nang hindi pa natin nararanasan, nasusumpungan, at nang hindi pa tayo tinatamaan ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, lahat tayo ay alipin ng kasalanan. Lahat tayo ay alipin ng kamunduhan at kahiyan. At ang ating mga buhay ay talagang walang direksyon. Wasak, sira, at nakakahiya. Subalit dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nang tayo'y tamaan, hindi ni Cupido, nang tamaan tayo ng pag-ibig ng Diyos, hindi lamang ito nagdala sa atin ng kaligtasan. Ang pag-ibig din ng Diyos ay nagdala sa atin ng pagbabago. Kaya ang tunay na pag-ibig ay handang magdusa at maghirap para magkaroon tayo ng pagbabago. Kaya sa lahat po ng mga in love, sa lahat po ng mga nagmamahalan, sa lahat po ng may mga karelasyon, ang tunay na pagmamahal at ang tunay na pag-ibig ay nagdadala at nagbubunga ng pagbabago. Kaya kapag sinasabi natin tayo'y nagmamahalan o tayo po'y nagmamahal, tayo umiibig o tayo po'y iniibig, ang ikalawang patunay ng tunay na pagmamahalan, ng tunay na pag-iibigan, ay nagbubunga ng pagbabago. Kaya sa lahat ng mga in love, sa lahat ng mga nagmamahalan, tunay bang nagkaroon ng pagbabago ang ating relasyon? Mula sa buhay na wasak na buo, mula sa buhay na nakakahiya ay naging maayos, mula sa buhay na alipin ng kasalanan at kamunduhan, ay nakalaya at nabago. Again, ang sabi po ng isang mangangaral, the same grace that saved you is the same grace that will restore you. Yung biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin, yan din ang biyaya ng Diyos na magbabago sa atin. So ang ikalawang patunay ng pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang nagdala sa atin ng pagliligtas, nagdala rin ito sa atin ng pagbabago.